So tayo po ay nagpapatuloy sa ating series sa 1 Thessalonians na kung saan ito po ay pinamagatan nating The True Marks of a Christian. So doon po sa ating naunang dalawang series, kung kayo po ay sumusubaybay sa ating pag-aaral, so diniscuss po natin unang-una yung pananampalataya o yung tunay na pananampalataya na bilang unang marka ng isang tunay na Kristiyano. Na alam natin ang pananampalatayang ito na tunay ay kaloob ng Diyos sa kanyang biyaya at ito ay may kaakibat na tunay na pagsisisi at ito ay nagbubunga ng mabubuting gawa. At gayon din naman, nung pong nakarang pagtuturo natin ay diniscuss naman natin yung pangalawang marka ng isang Kristiyano na matatagpuan din natin dito sa aklat ng mga unang Tesalonika na kung saan ito yung pag-ibig. Tunay na pag-ibig na siyang nagmo-motivate o siyang nag-uudyok dito sa mabubuting gawa. So yung pong connection ng pananampalataya na kaloob ng Diyos at yung pag-ibig na kaloob ng Diyos sapagkat nung una, wala tayong ganung pag-ibig, hindi natin kilala ang Panginoon, tayo ay patuloy na lumalayo sa Panginoon at hindi talaga tayo umiibig sa Panginoon. Ngunit nung tayo ay Kanyang inibig, nung narinig natin ng pangangaral ng Ebanghelyo at binigyan tayo ng pananampalataya, nagkaroon tayo ng pag-ibig na yon. At yung pag-ibig na yon, yun ang nagmo-motivate sa atin kung bakit tayo gumagawa ng mabubuting gawa. So yun po yung koneksyon ng dalawa. At ngayon po sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay yung pangatlong marka ng isang tunay na Kristiyano na ito ay walang iba kundi yung ating katatagan na bunga o na inspired ng pag-asa. So ang title po ng ating pangangaral sa umagang ito is The Endurance Inspired by Hope. The Endurance Inspired by Hope, ang katatagang bunga ng pag-asa. Hayaan niyo pong muli kong basahin ang ating teksto sa 1 Thessalonians 1 verses 2 to 3. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. We always thank God for all of you, making mention of you constantly in our prayers. Verse 3, we recall in the presence of our God and Father your work produced by faith, your labor motivated by love, and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. So dalawang bagay po ang nais nating pag-aralan sa umagang ito tungkol dito sa pagtsatsaga o sa katatagan na bunga ng pag-asa na alam natin ang pag-asang ito ay isang biyaya na kaloob sa atin. So ang dalawang bagay po na gusto nating tutukan o pag-aralan sa umagang ito ay una, ang pag-asa na biyaya mula sa Diyos. Ang pag-asa na biyaya mula sa Diyos, the hope that is grace from God. At ang pangalawa at ang panghuli na bagay na nais nating pag-aralan sa umagang ito ay ang pag-asa na nagbubunga ng katatagan. The hope that produces endurance. So alam po natin, gaya ng pananampalataya, gaya ng pag-ibig, nung tayo ay wala pa sa Panginoon, hindi natin kilala ang tunay na Diyos, wala tayong tunay na relasyon sa Panginoong Jesucristo, tayo ang nasusunod sa ating sarili, wala tayong nito. Wala tayong faith na genuine, wala tayong love na genuine, and consequently, wala rin tayong pag-asa na nagmumula rin ito sa Diyos. So, sabi rito sa verse 2, nakita natin na si Apostol Pablo, siya ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang ginawang biyaya dito sa mga kapatid sa iglesia ng Thessalonians. Sabi niya rito, we give thanks to God always for all of you. Dahil bakit? Dahil nakita niya dun sa report ni Timothy, dun sa chapter 3 ng 1 Thessalonians, yung good report na sinabi doon, na nakita niya na itong mga taga-Thessalonians, bagamat sila'y masasabing batang iglesia o bago lang na silang tatag na iglesia, ay nakita kagad yung bunga ng tunay na conversion sa kanilang buhay. At ito yung faith, yung love, at ngayon yung pinag-uusapan natin ay yung hope. So sa pagpapasalamat ni Apostol Pablo, ina-acknowledge niya na ang bagay na ito ay biyaya mula sa Panginoon.
So hope is a grace from God as God is the decisive cause of this hope. Kung bakit po ang mga taga-Thessalonians nagkaroon sila ng pag-asang ito ay kilos ng Panginoon. Ito ay biyaya ng Panginoon. Kaya ganun na lamang yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo sa bagay na ito. He acknowledges that God by His grace is the source of this hope. And dito po sa 2 Thessalonians 2:16, again, binigyan din pa rin ni Pablo ang bagay na ito. Ang sabi rito, "Now may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us and given us eternal comfort and good hope," pansinin niyo po, "and good hope by grace." 2 Thessalonians 2 verse 16. So nakita po natin itong good hope, itong pag-asa na tayo o yung mga taga-Thessalonians, makikita natin dito sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9 na wala sila dati nito. Ano pong sinasabi rito? 1 Thessalonians 1 verse 9, "For they themselves report what kind of reception we had from you, how you turned to God from idols to serve the living and true God." So nung wala pa yung biyaya ng kaligtasan sa kanila, yung pagkilos ng Panginoon sa pangangaral ng Ebanghelyo, ano sila? Sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Ang tunay at buhay na Diyos. Sabi rito sa 1 Thessalonians 1-9. Kaya makikita po natin dito sa ating pinag-aaralan na ang biyayang ito ng pag-asa, ito ay kaloob ng Panginoon. Ano ang sinabi sa Ephesians 2 verse 12? Ephesians 2 verse 12, "Remember that you were at that time." Ano po ito? Prior to conversion. Nung tayo ay wala pang pananampalataya sa Panginoon, nung hindi pa tayo born again. "You were at that time without Christ, alienated from the citizenship of Israel, and strangers to the covenants of promise." Pansinin niyo po, no? Without Christ, alienated from the citizenship of Israel. So, ang kausap niya rito yung mga hentil. So, tayo po, mga Pilipino, tayo po yung mga hentil. Hindi po tayo kabilang sa bansa ng Israel. So, hindi po talaga tayo kasama sa yung kung saan ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang covenant na ginamit niya ang bansang Israel upang kanyang gawin ang kanyang plano ng pagliligtas. At tayo ay, anong sinabi rito? Having no hope and without God in the world. So nakita po natin, grabe yung biyaya ng Panginoon na kung wala itong biyayang ito, wala po tayong pag-asa. Mananatili tayong without Christ, alienated from God, strangers sa kanyang covenant of promise. So grabe po, So, kaya gano'n na lamang yung pagpapasalamat ni Apostol Pablo sa Panginoon sa kanyang ginawang biyaya dito sa mga taga-Thessalonians. At alam natin, paano ba dumating itong pag-asang ito? Paano dumating ito sa mga taga-Thessalonica? Anong sabi rito sa 1 Thessalonians chapter 1 verses 5 and 6? Sabi rito, "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and with full assurance, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake." Verse 6, "You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit." So nakita natin, ang pag-asang ito dumating sa kanila sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, at ito ay tinanggap nila. Ang biyayang ito ay tinanggap nila. Kaya yung inawit natin kanina, sabi natin grace. Grace, di ba? Ay tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang pananampalatayang ito, alam natin na ito ay biyaya din ng Diyos. At hindi natin pwedeng angkinin ito na atin. Bagamat tayo ang tumugon, pero ito ay kilos ng Panginoon sa atin. Kaya sabi rito, "But also in power and in the Holy Spirit." Yung pong pangangaral ng Ebanghelyo. At ito ay tinanggap nila, having received the word
in much affliction with the joy of the Holy Spirit. So doon po dumarating yung pag-asang ito sa pangangaral ng Ebanghelyo na naririnig natin sa pulpitong ito, sa umagang ito. Kaya sana po, manalangin tayo. Kung kayo po ay hindi nyo alam o wala kayong assurance o hindi nyo naiintindihan ng mga bagay nito, lalo kayong lumapit sa Panginoon sa umagang ito na patuloy na buksan ang inyong mga isip, ang inyong puso sa pakikinig ng Ebanghelyo. At nakita natin, no, ito'y biyaya ng Panginoon. Wala tayo nito nung tayo ay hiwalay sa Panginoon at ito'y dumating sa atin nung ipinangaral ng Ebanghelyo. Kaya alam natin na ang pag-asang ito ay, sabi rito, hope is faith looking into the future. So ngayon ikaw ay may pananampalataya na. Ngayon ang mga taga-Thessalonica, sila'y may pananampalataya na pinagkaloob ng Panginoon nung sila'y nakarinig ng pangaral ng Ebanghelyo. Ngayon itong pag-asang ito, ano ang koneksyon ng pag-asang ito sa kanilang pananampalataya? Ibig sabihin, yung kanilang pag-asa, ano ang koneksyon nito dun sa kanilang pananampalataya? So alam natin na hope is faith looking into the future. Itong hope na ito, hindi ito yung hope na alam lang natin dito sa mundong ito na I hope not, o kaya sana all, yung mga ganon. Sana bukas hindi umulan, sana bukas magkatrabaho na ako. Hindi po ito yung hope na binabanggit dito sa pinag-aaral natin. Hindi ito yung biblical hope. Yung po pinag-uusapan natin na hope, ito po ay biblical hope. Hindi po ito kagaya ng mga worldly hope na yung sinasabi natin na hindi tayo sigurado na mangyayari. So ano itong hope na ito? Ang sabi rito, hope is faith looking into the future. So yung pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, merong itong object, itong faith na ito. Ang object ng faith na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang ginawang pagliligtas. Yung kanyang ginawang pagbabayad sa krus, yung ebanghelyo na sinasabi o yung magandang balita ng kaligtasan na kanyang ginawa at yung kanyang muling pagkabuhay para isigurado yung kaligtasan ng bawat isa na sumampalataya at mananampalataya pa sa kanya. So yun po yung object ng faith na yon ay yung ginawa ng Panginoong Kristo at yung hope kung saan nakatingin yung faith na yon, no? Ay walang iba kundi sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Nakukumpletuhin na niya yung ating pagliligtas sa atin. So, ibig sabihin, ngayon hindi natin nakikita yon, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Kristo, pero sigurado tayo, dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Kristo, na tayo ay kanyang binayaran ng kanyang banal na dugo, tayo ay kanyang inaring ganap, tayo ay kanyang pinabanal, dahil yung kanyang katuwiran ay ibinilang sa atin at alam natin na patuloy tayo niyang nililinis at sa kanyang pagbabalik, kukumpletuhin niya yung pagliligtas niya sa atin. So yun po yung hope na yun. Ibig sabihin, nakatingin tayo doon, alam natin, sigurado yun. Kahit hindi natin nakikita yon, sigurado yun. Anong sabi dito sa 1 Thessalonians 1 verse 10? Sabi ni Pablo dito, yung kanyang sinabi dito, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus who rescues us from the wrath to come. So yung po yung hope. Alam na natin na tayo ay ligtas na. Alam na natin na wala na tayo sa kaparusahan. At doon tayo nakatingin sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo na kukumpletuhin niya yung pagliligtas niya sa atin. So hindi ito yung hope na hindi natin sigurado. Hindi ito yung hope na sana tumama ako sa kung ano man, kung tumataya man kayo sa kung ano man. Hindi po yun yung hope na yun. Itong hope na to may object yung faith mo. Sigurado ka doon sa pinanghahawakan mo. Yung pag-asa mo, alam mo, sigurado. Sapagkat ang pag-asa mo ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. So nakita niyo po yung connection ng faith at saka ng hope, no? Sabi pa rito sa Hebrews 11 verse 1. So ito, marahil ito ay very familiar sa atin. Anong sabi sa Hebrews 11 verse 1? Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Again, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. So sabi nga ng mga theologians, no, kung kayo mag-aaral tungkol sa faith, especially dito sa Hebrews 11 verse 1, yung daw hope, yun daw yung substance ng faith. No? Yung sustansya o yung laman ng iyong pananampalataya, yun yung pag-asa mo. Na ang pag-asa mo walang iba dun sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. At anong sinabi rito? Conviction of the things not seen. Hindi nakikita. So grabe ito. Wala tayo nito. Nung tayo hiwalay sa Panginoon, wala tayong ganitong pag-asa. Ang pag-asa natin marahil siguro dito lang sa mundong ito. 'Di ba? Sa ating lakas, sa ating kakayanan, sa ating karunungan. Doon lang ang pag-asa natin. At hindi tayo tumitingin doon sa hope na ang Panginoong Jesus ay muling babalik sapagkat hindi natin siya kilala. Wala tayong tunay na relasyon sa Kanya sa pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon dahil naririto tayo ngayon, nakikinig tayo ng Kanyang mga salita at tayo ay tumanggap ng pag-asa na ito, na biyaya na galing sa Kanya. May mga ilang bagay na nais kong ating pag-isipan sa mga katotohanan na ating nakita sa bagay na ito tungkol sa pag-asa o doon sa hope na biyaya ng Panginoon sa atin. Nasaan ang ating hope sa buhay na ito? At alam natin sa buhay na darating o yung eternal life. Saan nakasalig o saan nakaangkla yung ating hope? Gaya ng inawit natin kanina, di ba? My hope is built on nothing less than Jesus Christ and His righteousness. So saan po ba nakabase yung ating pag-asa ngayon? Sa buhay natin ngayon. Anong sabi ni Pablo again sa 1 Corinthians 15 verse 19? 1 Corinthians 15 verse 19. If we have put our hope in Christ for this life only. Pwede pala yun? Pwede po. No? Si Kristo sa'yo, pangdagdag lang. Ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo. Si Kristo sa'yo, friend, kinukuha na mo lang ng mga advice. Yung mga salita niya, tinitreat mo lang ng mga encouragement sa'yo pag may problema ka. Pero pag all is well, wala na. Wala na yung tunay na commitment mo kay Christ. O so ano sabi ni Apostle Pablo dito? If we have put our hope in Christ for this life only, kung dito lang, kung baga yung pagsampalataya mo kay Kristo, nakatingin ka lang dito sa mundo. Hindi talaga ikaw nagbigay ng commitment sa buhay mo na take up my cross and follow me. Anong mangyayari? Ang sabi rito, we should be pitied more than anyone. Kahabag-habag na tayo. Kasi bakit? Yung iba, wala nga silang pananampalataya. Ganun din eh. Pangmundo lang ang kanilang alam. Eh di mas maganda pa, doon ka na lang, wag ka na mag-Bible, wag ka na mag-church. Pareho lang naman eh, di ba? Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi. Kahabag-habag ka kung ganun lang ang pagtingin mo sa buhay na ito kay Kristo. If you put your hope in Christ for this life only, we should be pitied more than anyone. So our lives must be focused on the things above and not on earthly things. Saan natin mababasa yan? Colossians 3, verses 1 to 3. So if you have been raised with Christ, seek the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is hidden with Christ in God. So nakita po natin, nasan ba yung hope natin ngayon? Kay Kristo ba? Nandun ba sa Kanyang ginawang pagliligtas? At sa Kanyang tiyak na pangako, sapagkat siya'y nabuhay na muli, siya'y babalik? Ina-anticipate ba natin yung pagbabalik niya? Yung hope na yon? Natutuwa ba tayo doon? Nagpe-pray ba tayo? Lord, sana po bumalik na po kayo. Tingnan po natin yung mga sarili natin ngayon, kung nasan yung hope natin, kung saan nakasandig ngayon yung ating pag-asa. Ano pa? As a believer, do we boast and rejoice in this hope? Tayo ba ay nag-glory sa hope na ito? Tayo ba ay nagagalak sa hope na ito na meron tayo? Anong sabi sa Romans 5 verse 2? Romans 5 verse 2, we also have obtained access through Him by faith into His grace in which we stand. And we boast or we rejoice, sa ibang salin, we rejoice in the hope of the glory of God.
Tayo ba ay nagre-rejoice, nagbo-boast? Sadly, ang mundong ito, ano mga pinag-glory nila? Yung kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga narating. Pero ang isang mananampalataya, dapat ang kanilang ginuglory o ang niluluwalhati nila ay yung pag-asa. Yung pag-asa nila sa Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanila sa biyaya ng Diyos na pinagkalooban sila ng Panginoon sa kanyang biyaya. Anong sabi sa Romans 12 verse 2? Rejoice in hope. Be patient in affliction. Be persistent in prayer. Rejoice in hope. So sa umagang ito, tingnan po natin yung ating hope. Kung tayo ay sumampalataya sa Panginoon, meron ba tayong pag-glory, pagluluwalhati sa bagay na ito, sa pag-asang ito? Meron ba tayong tunay na joy? Nagre-rejoice ba tayo dito? Ano pa? Believers were called to one hope. Saan po natin makikita yan? Ephesians 4 verse 4. Ephesians 4 verse 4. There is one body and one spirit, just as you were called to one hope at your calling. So nakita po natin, no? Nung pong tayo ay niligtas ng Panginoon, no? Na born again tayo sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon. Kaya nga tayo, naging covenant member tayo ng CRC eh. Dahil tinawag tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia. Ngayon, yung pagtawag sa atin, sabi rito ni Apostle Paul sa Ephesians 4:4, we are called to one hope. So ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, dapat tayo, yung pag-asa na meron tayo, kung saan tayo tinawag, meron tayong unity sa iglesia, sa body ni Kristo. So ito pong church, hindi po ito yung church na tinutukoy sa Ephesians, hindi ito yung church na building. Etong church na ito yung mga mananampalataya na tinawag ng Panginoon na ibinilang niya sa kanyang iglesia na yun ay kanyang katawan sapagkat ang ulo ng iglesyang iyon o ng mga mananampalataya na kanyang ibinilang ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So ano sabi rito? Do we make every effort in preserving the unity of the body of Christ to where we are called. Kung meron tayong ganitong pag-asa, kung sinasabi natin, tinawag tayo sa pag-asa na to, pine-preserve ba natin yung unity natin bilang mga mananampalataya? Tayo ba ay nagpa-participate sa gawain ng iglesyang ito? Tayo ba ay nananalangin na sana, Lord, ako po ay maging kagamit-gamit din sa iglesyang ito, sa inyong katawan? At kung ikaw ay hindi ka bilang sa iglesyang ito, meron ka bang longing na ikaw ay makabilang sa iglesyang ito? Kung ikaw ay tinawag na sa pag-asang ito, sabi rito you were called to one hope at your calling. Christians do not have separate hopes. Sabi rito sa ESV Study Bible Notes, Christians do not have separate hopes, but are together called to eternal life and to enjoy God forever in resurrection glory. They are also called to express that unity this side of eternity. So tingnan po natin ngayon. Kung tayo ay merong pag-asa na ito, nasan yung commitment natin sa Panginoon, sa kanyang body? To preserve the unity of the body of Christ. So yan pong mga bagay na yan, yung mga tanong na yan, nawa ay, ito po ay pagbulay-bulayan natin sa umagang ito, na makita natin ang ating mga sarili, salaminin natin ang ating mga buhay sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. So ano po ang hamon o challenge na gusto nating ipamanhik sa umagang ito sa ating mga pinag-uusapan? Our hope in Christ should motivate us to live a gospel-centered life to the praise of His glory. Our hope in Christ should motivate us to live a gospel-centered life to the praise of His glory. Again, paulit-ulit na sinasabi natin dito, Kristiyano na po tayo. Niligtas na tayo ng Panginoon. So, dapat po, yung ginawa ng Panginoon sa atin, ipamuhay na natin yun. No? Yung hope na meron tayo, ito dapat yung mag-motivate sa atin para lalong magpatuloy na mamuhay ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon para sa kakanyang kapurihan. Anong sabi sa Ephesians 1 verse 12? So that we who had already put our hope in Christ might bring praise to His glory. Ephesians 1 verse 12. So that we who had already put our hope in Christ might bring praise to His glory. So yun po yung hope.
yung hope na meron yung mga taga-Thessalonians na kung saan ito ay inireport ni Timothy at ito ay naging encouragement kay Apostle Pablo at bilang tugon si Apostle Pablo ay sumulat sa kanila para encourage din sila na magpatuloy sa pag-asang ito na meron sila nakaloob ng Panginoon. So para po sa ating pangalawang pointers at panghuling pointers, titingnan naman natin kung ano ba ang bunga ng pag-asa na ito. So nakita natin, ito ay kaloob ng Diyos sa atin, ito ay biyaya ng Diyos. Ngayon, ano ang epekto nito o ano ang bunga nito? Sapagkat alam niyo po ba, ang hope na ito, yung totoong hope o yung genuine hope, ito po ay may bunga. Gaya po ng genuine faith, may bunga ng mabubuting gawa, kaya hindi yun faith alone eh. Faith alone, hindi po ibig sabihin no na faith alone na walang bunga. Yung pong faith alone is, yung faith na yon ay may bunga. No? At gaya nung love, may bunga yung love, yung motivation ng labor, yung pagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon at sa paglilingkod sa kapatiran. Gayon din naman itong hope na ito ay ito may bunga. At ang bunga nito, ito ay walang iba kundi yung endurance. O sa ibang salin, perseverance. O yung pagtsatsaga. So yung pag-asang ito, nagbubunga ito sa atin ng pagtsatsaga. No? Ang sabi rito, yung pagkagamit dito ng word na endurance, ito ay patient, enduring, sustaining. Ibig sabihin, nagpapatuloy at perseverance. Ibig sabihin, nagtitiis ka. So ito ngayon yung bunga sa iyo. Ikaw ay may hope na, may pag-asa ka na, so ang bunga sa iyo nito, nagpapatuloy ka. So anong makikita natin dito sa mga taga-Thessalonians na ipinakita nila yung bunga ng kanilang pag-asa? Una, makikita natin, endurance in facing persecution. Endurance in facing persecution. Katatagan sa pagharap sa pag-uusig. Alam natin, no, etong mga taga-Thessalonians, hindi rin kaibahan ngayon sa atin, no? Dumaranas din sila ng matinding pagsubok. Alam nyo nga po, mapalad pa tayo eh. Sa ibang bansa, mas matindi ang persecution ng mga mananampalataya doon na nananampalataya kay Kristo. Pero tayo, hindi tayo masyadong nakakaranas ng ganong katinding mga persecution and suffering gaya ng mga ibang bansa na mahigpit pagdating sa mga bagay na ito. Anong sabi sa Thessalonians 2:14? Sa 1 Thessalonians 2:14, "For you, brothers and sisters, became imitators of God's churches in Christ Jesus that are in Judea, since you have also suffered the same things from people of your own country, just as they did from the Jews," verse 15, "who killed the Lord Jesus and the prophets and persecuted us. They displease God and are hostile to everyone." So nakita po natin yung kanilang pagtsatsaga, yung kanilang katatagan ay nakikita sa pagharap nila sa mga persecution. Anong sabi ni Hendrickson sa kanilang commentary? "Willingness to suffer for Christ is proof of discipleship." So magalak po tayo kapag tayo ay inuusig dahil sa ating pananampalataya. Ito man ay sa school, sa trabaho natin, o maging kahit sa church, no? Kasi ito'y nagpapatunay na kung tayo ay may kagalakan sa mga pagsubok na ito, natanggapin ang mga persecution na ito na ating nararanasan, tayo ay tunay na tagasunod ng Panginoon. Di ba? Malaking yun eh. Parang napuprove mo na talagang tunay, na ikaw ay tunay na disciples ni Christ kasi you are facing persecutions. Di ba? Hence, they had become imitators of other believers. So, salaminin natin ngayon yung ating buhay pagdating dito sa pagharap sa mga persecutions. Sa school, sa trabaho. Kapag ba nape-persecute na tayo dahil sa faith natin, nagpapatuloy ba tayo? Ini-endure ba natin yung mga persecutions na yon? Diba? Alam nila, mananampalataya ka, kinukutsa ka nila, o iba yung pakikitungo nila sa'yo? Ini-endure mo ba yan? So, dapat ini-endure mo yan. Yan ay bunga ng pag-asa na meron ka. Ipanalangin natin sa Panginoon yan, natulungan niya tayo na i-endure natin yung mga persecution na yan. At alam din natin na dahil tayo ay mga tagasunod ng ating Panginoon,
Persecution is inevitable. Ano yung inevitable? Hindi na maiiwasan to. Tiyak na, kumbaga. Sigurado na mapapersecute ka if we are really followers of Christ. Ano sinabi ng Panginoong Jesus? John 15 verse 18. John 15 verse 18. If the world hates you, understand that it hated me. It hated me before it hated you. So given na yung persecution sa mga Kristiyano. So wag na tayo magtaka kung bakit tayo pinipersecute ng nasa mundo. Huwag ka na mag-isip kung ba't ang kaibigan mo, bigla na lang nung naraman na ikaw ay mananampalataya, bigla nag-iba yung pakikitungo sa'yo. O marahil yung kapamilya mo, nag-iba yung pagtingin sa'yo, kinukutya ka na. Huwag ka na magtaka kasi, mismo ang Panginoon mo, ang Panginoon Susa, nagsabi na sa'yo, if the world hates you, understand that it hated me before it hated you. So nauna na ang Panginoong Kristo na inalipusta, no? Nang lahat ng klase ng hate ng mundong ito ay kanyang dinanas. So wag na tayo magtaka. So nakita po natin, no, meron ba tayo nito? Endurance in facing persecution. Ano pa? Endurance in loving one another. Katatagan sa pag-ibig sa bawat isa. Alam niyo po hindi po madali itong loving one another sa totoo lang po. Hindi po natin ito kaya sa sarili lang natin. Tayo po ay may hina, bagamat tayo ay binago na ng Panginoon. Yung indwelling sin natin, yung ating pride, yung ating anger, yung ating lahat ng makalaman na kasalanan ay nagmamanifest pa rin. Kahit tayo ay binago na ng Panginoon. Pero, alam natin, ang Panginoon sa kanyang biyaya, patuloy niya tayong binabago at patuloy niya tayong tinatabasan, nililinis sa mga bagay na yon. Pero, eto may kita natin sa mga taga-Thessalonians, yung endurance sila to love one another. Anong sabi rito ni Pablo sa kanyang prayer? No? Nakita natin na meron na silang fruit nito Meron na silang love. Di ba nakita natin kanina? Yung works of faith, labor of love, and endurance inspired by hope. So yung tatlong marka ng isang tunay na Kristiyano, meron na sila. So sabi rito ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 3 verse 12, and may the Lord cause you to increase and overflow with love for one another and for everyone. So alam po natin, kung babasahin natin itong aklat ng 1 and 2 Thessalonians, meron dito mga kapatid na mga unruly. Meron ditong kapatid na nagpe-persecute din. O hindi lang kapatid, pati yung mga ibang tao doon sa probinsya ng Thessalonians, no? At alam natin, mahirap pagmahal sa mga ganung bagay, So ano sabi ni Pablo? Paul encourages them to patiently and continually increase their love for one another. So magpatuloy kayo mga kapatid. Ibigin nyo pa rin sila, huwag kayong gumante, gawan nyo sila ng mabuti, ipakita nyo pa rin yung inyong brotherly love. Ano sabi rito? 1 Thessalonians 4:9-10. 1 Thessalonians 4:9-10. About brotherly love, you don't need me to write you, because you yourselves are taught by God to love one another. Verse 10, in fact, you are doing this toward all the brothers and sisters in the entire region of Macedonia, but we encourage you, brothers and sisters, to do this even more. So alam natin, dito rin po sa ating iglesia, kahit hindi rito sa church, sa labas, may mga tao na tila baga napakahirap ibigin. Napakahirap mahalin. Ginagawa mo na yung lahat, Ginagawa mo na siya ng mabuting bagay. Pero ano ang sinusukli sa'yo? Hindi maganda. So paano mo nga naman iibigin yung mga taong yun? Pero hindi. Kung tayo ay may hope na may bunga ng katatagan, kasama rito yung katatagan natin upang ibigin natin ang mga taong ito na hindi kaibig-ibig. So meron ba tayo noon, mga kapatid? Sa umagang ito, tingnan natin uli ang ating mga buhay. Again, ano pa? Endurance in living a holy life. Katatagan na mamuhay
ng may kabanalan. Endurance in living a holy life. Katatagan na mamuhay ng may kabanalan. So, dito makikita natin again na gaya ng pag-ibig, ng pananampalataya, ng hope, ng pag-asa, yung kabanalan ay bunga ng pagliligtas ng Panginoon na ginawa niya dito sa mga taga-Thessalonians. So, saan natin makikita yan? 1 Thessalonians 4 verse 3. 1 Thessalonians 4 verse 3. So, sinabi ni Apostle Pablo sa kanila, "For this is God's will, your sanctification, that you keep away from sexual immorality." So, paano pinapakita ng mga taga-Thessalonians yung kanilang katatagan pagdating sa pamumuhay sa kabanalan, no? Unang-una, endurance to abstain from sexual immorality. So sabi rito this is God's will, your sanctification, that you keep away from sexual immorality. Anong sabi pa rito? Pagpapatuloy sa verse 4 and 5 ng chapter 4 again ng 1 Thessalonians, that each of you knows how to control his own body in holiness and honor. Verse 5, not with lustful passions, like the Gentiles who don't know God. So meron ba tayong ganito? Tayo ba ay may katatagan sa pag-abstain from sexual immorality? Kumusta yung mga natin, yung mga pinapanood natin? Yung mga tinitingnan natin sa mga cellphone natin? O, sa kwentuhan na lang, sa opisina, ano ba yung mga pinagkukwentuhan natin? Dapat hindi tayo nakikisali doon sa mga alam natin na tungkol sa immoralidad ang mga usapan. No? Mahirap po ito, pero ang biyaya ng Panginoon, pagkakalooban niya tayo, kailangan maging matatag tayo sa mga bagay na ito. Napakabilis po nito, yung mata natin, pagbukas lang natin ng cellphone natin, nakikita na natin ang lahat ng mga basura sa social media. So, dapat po meron tayong pag-iwas dito. Ano pa? Endurance to live calmly. Endurance to live calmly. Sabihin, ito yung hindi ka nakikipagtalo. Ito yung wala kang mga kaaway. Hindi ka yung palaaway. Hindi ka sa opisina yung lagi ka nakikipagdebate o ang alam ng kapitbahay mo, ikaw yung laging high blood o lagi kang may kaaway ka sa kalye nyo. Sabi rito, endurance to live calmly, to be minding our own business. Ito napakabilis, no? Gossiping, marites, no? And work with your hands. Magtrabaho ng maayos. So, dapat meron kang katatagan dito, may pagtsatsaga ka rito. Na ikaw, hindi ka yung pinagmumulan ng kaguluhan. Hindi ikaw yung nag-uumpisa. Dapat hindi ka mahirap pakiusapan. Ikaw ay kalmado lagi. Lalo na sa traffic, no? Ano pa? Minding your own business. No? Sabi rito, 1 Thessalonians 4:11, to seek to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you. Kasi alam niyo po ba, meron dito mga kapatid na ayaw magtrabaho. Dito rin sinabi na kung ang isang tao ay tamad, ano sabi? Wag siya pakainin. Di ba? Hingi na lang ng hingi. Ayaw magtrabaho. At kaysa magtrabaho, anong ginagawa? Minding own business. Sabi rito, dapat minding own business, pero hindi. Sila ay yung tinatawag rito ng mga busybodies. Ano ba yung busybodies sa Bible? Yun yung mga nagmamarites. No? Busybodies. So, dapat meron ka nito, may katatagan ka sa mga bagay na ito. Kung ikaw ay may tunay na pag-asa na ipinagkaloob ng Panginoon. Ano pa? Endurance to rebuke erring brothers and sisters. May katatagan ka sa pag-correct, sa pag-rebuke ng mga kapatid na nagwa-wonder sa faith. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5 verse 14? 1 Thessalonians 5 verse 14, and we exhort you, brothers and sisters, warn those who are idle. Ano ba yung idle na sinasabi rito sa Bible? Yung idle, ito yung nagde-deviate. Ito yung alam mo, naririnig mo yung salita ng Diyos, nababasa mo sa Bible, pero hindi yun ang ginagawa mo sa buhay mo. Ikaw ay idle.
no? Wala kang wisdom. Yun yung idol dito. Ano sabi? Warn. Yung warn dito, hindi lang yung basta warn na wala lang. Ito yung rebuke. Pero syempre, dapat merong love, merong gentleness sa pag-rebuke, no? So, meron ba tayong ganitong endurance to rebuke erring brothers and sisters? Ano pa? Endurance to encourage and comfort those who are worried. No? Sabi rito sa 1 Thessalonians again, chapter 5, pagkapatuloy dito, sabi, comfort the discouraged o comfort the faint-hearted sa ibang salin. So, sino ba itong mga faint-hearted na to sa church? Ito yung mga matindi yung problema. Dumaraan sa matinding suliranin o dumadaan sa matinding kalungkutan. Marahil sila ay kagaya namin. Recently, namatayan kami ng mahal sa buhay. So, meron ka bang ganon? Meron ba tayong ganon na tayo ay nagtsatsaga na i-comfort natin itong mga kapatid na ito, na meron tayong katatagan sa bagay na ito, na mag-encourage tayo, mag-comfort tayo. Salamat sa Panginoon, no? Doon sa mga nakaraang mga nangyari na may mga iniuwi ang Diyos na ating mga kamag-anak, kakilala, nakita natin, no? Yung pakikiramay ng ating iglesia, yung mga pag-attend natin sa mga service, no? Yan po ay isa sa mga pagko-comfort o pagka-encourage sa mga kapatid natin na mga faint-hearted o dumaranas ng discouragement, no? At hindi lamang yung mga namataya, kahit yung may mga problema, no? Dapat meron tayo noon. Ano pa? Endurance to assist those who are spiritually immature. So again, sa church natin, merong mga kapatid tayo na spiritually, sila ay immature. So dapat part ng ating katatagan na bunga ng ating pag-asa ay tayo ay ina-assist natin. Nasabi rito, help the weak in faith o yung immature sa kanilang spiritual. Sila yung mga nakikita natin na prone, na mahulog sa pagkakasala. So meron ba tayo noon yung mga bagay na ito? Again, ang lahat ng sinabi natin na ito ay hindi lamang po gawain ng pastor o ng mga deacons o ng mga able men. Hindi po. Ano po pa sinabi rito? Be patient with everyone. Be patient with everyone. So lahat ng ito, yung rebuke erring brothers, encourage and comfort those who are worried or discouraged or faint-hearted, at saka yung help those who are weak, those who are spiritually mature, ito po ay gawain ng entire congregation. Kaya sabi rito, be patient with everyone, with everyone. So wag nating isipin na, hindi kasi ako pastor hindi naman ako wala akong gift dyan. Hindi po. Gawin po natin ito kung tayo ay nagpapatuloy sa katatagan sa ating pananampalataya, dun sa pag-asa kung saan tayo ay tinawag. Hindi po ito sa mga pastor lang, hindi po ito sa mga able men lang o sa mga deacons lang. Again, clarification. So nakita natin ang mga bagay na yon, yung hope at yung endurance sa bunga ng hope. So gusto nating linawin, endurance is not the cause of salvation, but the evidence of salvation. Yung katatagan, yung pagtsatsaga, hindi ito ang dahilan o ang cause kung bakit ikaw ay naligtas. Hindi ito ang nagliligtas sa iyo. Ngunit, ito ay ebidensya na ikaw nga ay tunay na ligtas. Endurance is not the cause of salvation, but the evidence of salvation. Saan natin makikita yan? Colossians 1, verse 22 to 23. The gospel is the only ground of our salvation. Anong sabi ni Paul sa Colossians 1, 22 to 23? But now, He has reconciled you by His physical body through His death, to present you holy, faultless, and blameless before Him. So again, ang ground ng ating kaligtasan o yung pagtanggap sa atin ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang physical body through His death. Pero makikita natin, anong sabi sa kasunod na verse 23? If indeed you remain grounded and steadfast in the faith
and are not shifted away from the hope of the gospel that you heard. So nakita natin, yung endurance na ito, bunga to o ebidensya to na ikaw ay ligtas. Kaya sabi rito if indeed you remain grounded and steadfast, endurance, katatagan, steadfast, nagpapatuloy ka in the faith and are not shifted away from the hope. Ito na yung hope na pinag-uusapan natin. Hope of the gospel that you heard. So nakita po natin, wag po tayo magkamali, no? Hindi tayo naliligtas kasi nagpapatuloy tayo. Hindi tayo nagiging mas katanggap-tanggap sa Panginoon kasi meron tayong pagtsatsaga, kasi may katatagan tayo. Kundi ito ay bunga ng ating kaligtasan. Ito ay biyaya ng Panginoon sa atin, kaya natin nagagawa to na magpatuloy tayo. So wag po tayo magkamali doon, yung ating pag-attend, yung ating pagpe-pray, yung ating encouragement, yung ating pag-rebuke, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon. Ito ay biyaya lang. Bunga ito ng pagliligtas siya sa atin. Hindi ito yung nagliligtas sa atin o hindi ito yung merito. Kahit kailan, hindi ito magiging merito sa kanyang harapan. Ano pa? Endurance involves both the divine and human activity. Ang katsagaan, no? Ang pagiging matatag, ito ay involving both the divine, yung kilos at gawa ng Diyos, at yung ating human responsibility. Saan natin makikita yan? 2 Thessalonians 2, verse 13 to 15. 2 Thessalonians 2, verses 13 to 15. But we ought to thank God always for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because from the beginning, God has chosen you for salvation through sanctification by the Spirit and through belief in the truth. Maliwanag po, divine work, divine activity. God has chosen us. In the beginning, God has chosen us for salvation through sanctification. Pinabanal tayo by the Spirit. Ito yung definitive sanctification. And through belief in the truth. Ano pa? He called you. Tinawag niya tayo to He called you to this through our gospel so that you might obtain the glory of our Lord Jesus Christ. So, nakita natin, no? Kung bakit tayo merong endurance, bakit tayo nagpapatuloy, gawa ito ng Panginoon. Pero anong sinabi? Immediately, sa verse 15 ng same chapter, 2 Thessalonians verse 2. Sabi rito, so then, brothers and sisters, stand firm and hold to the traditions you were taught, whether by what we said or what we wrote. Stand firm. Magpakatatag kayo. So merong human responsibility. Hindi lang Diyos ang kumikilos sa ating katatagan, sa ating pagpapatuloy, sa ating katsagaan. Ano pa? Ito siguro familiar tayo. Philippians 2 verse 12 to 13. Philippians 2 verse 12 to 13. Verse 12, therefore, my dear friends, just as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but even more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Work out your own salvation. Hindi ibig sabihin, pagtrabahuan mo yung kaligtasan mo. Hindi po yun ang konteksto ng sinasabi rito sa verse 12 ng Philippians 2. Ito yung sinasabi na dahil ikaw ay ligtas na, meron ka ng salvation, ipamuhay mo na. Again, babalik na naman tayo. Kristiyano ka na eh. Magpaka-Kristiyano ka na. Dahil Kristiyano ka na. So, work out your own salvation with fear and trembling. Yun yung human side o human responsibility ng katatagan o ng katsagaan o ng perseverance o ng endurance. Ano naman yung divine activity? Again, kasunod na verse 13 ng Philippians chapter 2. For it is God who is working in you. It is God who is working in you, both to will and to work according to His good purpose. So hindi ba dapat lalo tayong ma-encourage na magpatuloy, na gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon, na yung ating love, yung ating
pag-endure sa mga sufferings, afflictions, yung ating pag-endure na tayo ay lumakad ng may kabanalan, to abstain from sexual immorality, no? To rebuke our erring brothers and sisters, no? To encourage those who are discouraged, mag-assist sa mga spiritually immature. Hindi ba dapat lalo tayong ma-motivate sapagkat ang Diyos pala sa likod nitong lahat, ang Diyos ang kumikilos, ang lakas ay galing sa Kanya. So ito yung dapat lalo mag-motivate sa atin na huwag tayong maging tamad, huwag tayong maging passive sa ating buhay Kristiyano, sa ating pagkapatuloy. So ano ang warning na gusto nating sabihin sa mga bagay na ito na ating napag-aralan? So unang-una makikita natin, only those who remains loyal to Christ throughout the period of persecution will enter into glory. Only those who remains loyal to Christ. Kung sino lamang, yung mga nagpapatuloy, yung mga tapat kay Kristo, sa pagharap sa mga persecution will enter into glory. Ano sabi ng Panginoong Hesus sa Mark 13? Mark 13 verse 13, "You shall be hated by everyone because of my name, but the one who endures to the end will be saved." So dapat itong bagay na ito, itong endurance, makita rin natin na makita natin kung ano yung estado natin sa ating pananampalataya. Baka naman mamaya yung pananampalataya pala natin hindi pala genuine. Kasi walang nakikitang pagpapatuloy sa buhay natin. So ang warning ng Panginoong Hesus, kung sino yung magpapatuloy hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Ano pa? Only those who persevere in times of testing, will receive the crown of life. So again, yung tunay na katatagan, yung tunay na pagtsatsaga, paano yan mamamanifest in times of testing? So, anong sabi sa James 1 verse 12? James 1 verse 12, "Blessed is the one who endures trials, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him." So again, no? Perseverance in times of testing will receive the crown of life. So only those na nagpapatuloy. Ano pang warning? Pangatlong warning. Those who don't have genuine faith will not endure. Those who don't have genuine faith will not endure. Ano sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 12? 2 Timothy chapter 2 verse 12, "If we endure, we will also reign with Him. Pero if we deny Him, He will also deny us." Ano yung deny Him dito? Ito yung tumalikod ka na. Ito yung nag-apostate ka. Dininay mo na yung iyong Panginoon, ang Panginoong Hesus. Nung una, nanampalataya ka, napatunayan sa buhay mo, hindi pala tunay pananampalataya mo, tumalikod ka sa Panginoon, dininay mo na siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Anong sabi rito? He will also deny us. So again, this is a very stern warning to all of us. Those who don't have genuine faith will not endure. Hindi po kayo makapagpapatuloy kung wala kayong tunay na pananampalataya. Nakakalungkot man sabihin sa inyo, mga kapatid, mga minamahal na kaibigan, kamag-anak, kung wala po kayong tunay na pananampalataya sa Panginoon, kay Jesucristo, sa Kanyang Ebanghelyo, sa Kanyang ginawang pagliligtas, bilang tanging daan lamang ng kaligtasan na wala ng iba para ikaw ay tanggapin ng Panginoon, hindi ka magpapatuloy, hindi ka magpe-persevere, hindi ka magtsatsaga. So yan ang stern warning sa ating lahat sa umagang ito. Again, the challenge. Consider the conduct expected of you as you endure to run the race set before you. Consider the conduct expected of you. May hinihingi sa iyo bilang tagasunod ni Kristo, bilang binigyan ng pag-asa na mayroong buhay na pag-asa. Consider the conduct
yung pamumuhay, yung pag-uugali. As you endure to run the race set before you, isalang-alang ang pag-uugali na inaasahan sa iyo habang nagtsatsaga ka sa pagtakbo, sa takbuhin na inihanda sa iyo. Yun po ang challenge sa atin. Tingnan natin ang buhay natin. Isalang-alang natin. Nasan ba tayo ngayon? Sino ba yung talagang saan tayo nag-glory? Dito ba sa hope na to? Sino ba yung nasusunod sa atin? Sarili pa rin ba natin? Hindi na. Dapat ang Panginoon na. Anong sabi sa Hebrews 12 verse 1? Hebrews 12 verse 1, therefore, since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every hindrance and sin. Let us lay aside every hindrance and sin that so easily ensnares us. Let us run with endurance the race that lies before us. Ang buhay po natin, ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristiyano, ito po ay isang karera. Gaya nung narinig natin sa nakarang preaching dito sa Hebrews 12. Ito rin yung ating theme sa ating anniversary, Hebrews 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Isang karera po ito. Pero ang pinagkaiba nito sa karera na typical na karera di sa mundong ito, yung crown dito nasisira, nabubulok. Pero ito, yung crown dito sa karera ng Kristiyanong karera, ito ay hindi nabubulok, ito ay pang walang hanggan, ito ay crown of life. At yung karera na yun, tumatakbo ka, nakatingin ka sa finish line, yung finish line, sigurado ka na meron kang prize, meron kang crown. Yun yung kaibahan. Kaya ay magpapatuloy ka sa pagtakbo kasi alam mo na yung crown of life nandun na. Ang kailangan mo lang, tapusin mo tong karera na to. Tapusin mo tong karera na to. Ngayon, ang challenge sa atin, isalang-alang natin kung paano tayo nabubuhay sa mundong ito. Ayon, habang tayo nagtsatsaga sa pagtakbo natin sa takbuhin ng Kristiyanong takbuhin na inihanda sa atin ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong mga salita na aming napag-aralan sa umagang ito na nakita namin, Panginoon, ang pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin nung kami ay inabot ninyo sa aming pagkamakasalanan na ang inyong biyaya na kaligtasan ay pinagkaloob nyo sa amin. Binigyan nyo kami ng pag-asa na kami ay walang pag-asa. Kami ay patuloy na nagre-rebelde sa iyo, patuloy na nasa ilalim ng inyong hatol, na inyong kapuotan, nasusunod ang aming mga layaw, ng aming mga pagkamakasalanan at ang takbo ng mundong ito. Ngunit dahil sa inyong biyaya, binigyan nyo kami ng pag-asa. Ang pag-asa sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, ang pag-asang ito na nagbubunga ng tunay na pakatyagaan, tunay na katatagan upang magpatuloy kami sa aming takbuhin sa buhay na ito na inyong inihanda sa amin. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magpatuloy kami dito. Alam namin sa inyong biyaya, sa inyong lakas lamang kami umaasa upang kami makapagpatuloy sa takbuhin ito. Kaya nawa ang bawat isa rito ay inyong katagpuin ang kanilang mga panalangin, ang kanilang mga supplication request sa inyo na sila ay tulungan na magpatuloy. Nawa, Panginoon, pakinggan nyo po, tugunin nyo po ang mga panalangin nila. At mga naririto po, Panginoon, na nakikinig, na narito ngayon na nakaupo dito, na wala pang tunay na pananampalataya sa inyo. Ama, ako po ay nakikiusap sa inyo na mahabag po kayo sa kanila, na ang biyaya ng kaligtasan ay ipagkaloob nyo sa kanila, sa kanilang pakikinig ng Ebanghelyo na ipinangaral dito sa umagang ito, na sila ay pagkalooban nyo ng tunay na pananampalataya, na lumapit sila sa inyo, Panginoon, at magsisi ng kanilang mga kasalanan, tumalikod sa kanilang kasalanan at yumakap sa inyo bilang Panginoon tagapagligtas. Purihin po kayo, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.